Makukulong bago magpasko dahil sa flood control scandal. Yan ang muling sinisiguro ni DPWH Secretary Vince Dizon. Dose-dosena na kasi ang pinakakasuhan sa ombudsman, kabilang ang mga malalaking pangalan. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban ng Abante. Umaabot na sa 87 individual ang inirekomenda ng DPWH na sampahan ng iba't ibang kaso gaya ng graft, malversation, plunder at bribery kaugnay ng flood control scandal. Kabilang dyan sina dating House Speaker Martin Romualdez, resign ako Bicol Party List Representative Saldico, dating Senador Bong Revilla at Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Pinakakasuhan din ang mga nakaupong kongresista na sina Uswang Ilonggo Representative James Ang Jr., CWS Party List Representative Edwin Garjola, at Cagayan Representative Joseph Lara at iba pa. Sabit din sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, mga dating undersecretaries na sina Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral, at ang tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya na nasa kustodiya ngayon ng NBI. Pinakakasuhan din ang tinatawag na BGC boys na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at ilang pang DPWH official at contractor. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nasa kamay na ng Ombudsman ang mga kasong inihain nila ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng DOJ. Tiwala si Dizon na may makukulong na malalaking pangalan na sangkot sa flood control scam bago magpasko. Hindi kauntian, no? At hindi mga maliliit na pangalan ng mga refer ng ICI at ng DPWH. Pero sabi nga ng Pangulo at sabi na rin ng Ombudsman, kailangan pag magfa-file ng kaso sa korte, kailangan matibay ang kaso. At sa ngayon, yun ang ginagawa ng Ombudsman. No, kumakalat pa siya ng dagdag na ebidensya, katulong ng ICI, katulong ng DPWH, katulong ng DOJ, katulong ng NBI, para pag-file sa korte, siguraduhin malakas ang kaso. Sa ngayon ay 9 na personalidad na ang naaaresto. 20 ang nahaharap sa mga kaso sa korte, habang 7 ang at large. Ang sabi ng Ombudsman nung nakaraang araw lang o kahapon, meron siya pang ifa-file na 1 o 2 pang kaso sa korte bago magpasko. No, yun ang sinabi niya. So abangan na lang natin yun. Sa mga opisyalis naman ng DPWH, aabot na sa 90 na individual ang natanggal, sinuspende o may administrative case. Kasabay ng hangarin na managot ang mga sangkot, sinabi ni Dizon na dapat din maibalik ang mga ninakaw na pera ng taong bayan. Aabot na sa 13 billion pesos ang halaga ng frozen asset. Kabilang na ang 4,679 na bank account, 283 insurance policies at 8 air assets. Kasama rin ang 225 na motor vehicles, 178 na real properties, 60 na e-wallet accounts at 3 securities account. Inanunsyo rin ni Dizon na magsasagawa ang DPWH ng massive recruitment sa mga universidad at paaralan sa buong bansa para sa mahigit 2,000 na job position bilang accountant at engineer simula sa unang buwan ng 2026. Para sa agenda, Ryan Reloban, Abante. Umalma ang kampo ni Congressman Martin Romualdez sa rekomendasyon ng DPWH. Hindi raw ibig sabihin ito na guilty ang dating House Speaker. Iba rin daw ang posisyon ng ICI. It is not true that the ICI has recommended to the Ombudsman that former Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez be charged with plunder or other serious crimes related to the flood control of 2025 budget issue. In fact, the ICI made it clear in their referral that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. We respect due process and will await the Ombudsman to independently evaluate the submissions based on evidence, not press conference soundbites.